Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Itinaas na ang Code White Alert sa mga ospital mula December 21st hanggang January 6 bilang paghahanda sa posibleng emergency ngayong holiday season. Nakaantabay ang mga doktor, nurse at iba pang health workers at tiniyak ang sapat na medical supplies. Muli namang nananawagan ang Department of Health na iwasan ang paggamit ng paputok at magdiwang sa mas ligtas na paraan. Hataw Balita ngayon. Bago pa man magdiwang ng pagpapalit ng taon, 4 na individual na ang agad na dinala sa East Avenue Medical Center dahil sa firecracker-related injuries noong December 25. Kabilang sa mga biktima ang isang 23 anyos na babae at isang 9 anyos na batang lalaki mula Quezon City, pati na rin ang dalawang 13 anyos na lalaki, isang mula Quezon City at isang mula sa Caloocan City. Ayon sa Department of Health o DOH, mula December 22 hanggang 26, umabot na sa 69 ang mga biktima ng paputok. Karamihan ay nasa 19 anyos pababa. Dahil dito, nagbigay muli ng paalala ang DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok upang maiwasan ang malulubhang sugat at pagkasugat sa katawan. Since nag-start ang monitoring ng Ligtas Christmas 2024 noong December 21, meron na po kaming naitala na 4 na kaso ng fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Hataw Balita ngayon. Isang sunog ang sumiklab sa Barangay 103, Tondo, Maynila, bandang gabi nitong Huwebes, December 26. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang sunog sa Trinidad Corner, Lacson Street bandang alas 9:50 ng gabi. Umabot ito sa second alarm, ngunit agad na na-control ng mga responding bombero pagsapit ng alas 10 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Philippine Coast Guard o PCG na tataas muli ang bilang ng mga pasahero ngayong araw, December 27, dahil sa mga uuwi sa probinsya para sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Tiniyak ni PCG spokesperson Commodore Alguer Ricafrente na handa ang kanilang mga tauhan at katuwang na ahensya sa mga pantalan upang matiyak ang ligtas na paglalakbay ng mga pasahero. Kasama ng mga inspeksyon sa mga barko, patuloy ang mga hakbang upang maiwasan ang overloading at matiyak ang kaligtasan sa dagat. To take advantage dahil na Friday, so they will take advantage of the weekend na makasama na yung kanilang pamilya. Kung kaya patuloy po ang ating mga tauhan, katuwang ang lokal na pamahalaan at mga concerned agencies sa ating mga pantalan. Hataw Balita ngayon. Inalerto ng Philippine Coast Guard o PCG ang publiko ukol sa mga fixer na nanamantala sa mga pasahero sa mga pantalan matapos mahuli ang ilang fixer sa Batangas Port kamakailan. Dahil dito, nananawagan ng PCG sa mga biktima ng mga mapagsamantalang individual na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at i-report ang mga insidente sa mga help desk sa pantalan. Pinayuhan din ng PCG ang mga pasahero na mag-advance booking, magdala ng konting bagahe at mag-ingat sa mga ipinagbabawal na gamit tulad ng matutulis na bagay at paputok. Ito nga yung ating binabantayan din. Hindi na ito mangyari pa sa ating mga kababayan para mas magiging smooth ang daloy ng ating mga pasahero at walang mag-iingitan na magiging dulot naman na mag-encourage ng iba pang pagsamantalang mga individual. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng China sa Pilipinas na iwasan ang tensyon sa rehiyon matapos ang paggamit ng US Typhoon missile system sa mga military exercises ng bansa. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, nagdadala ng panganib ng armas race at geopolitical confrontation ang hakbang na ito. Samantala, iginit ng Pilipinas na lehitimo at legal ang deployment ng missile system bilang bahagi ng kanilang depensa. Hataw Balita ngayon.
Kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga inirekomendang maimbestigahan ng House Quadruple Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at Philippine offshore gaming operators. Kabilang din sa rekomendasyon ng QUADCOM ang pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at BP Sara kung saan ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, ipinapadala ang pera mula sa isang drug lord. Ang investigasyon ay layong tuklasin ang mga posibleng anomalya sa mga transaksyon ng lokal na pamahalaan kaugnay na mga isyong ito. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang problema si House Quad Committee Chairperson Robert Ace Barbers kung magiging abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga impeachment complaints ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang panayam, sinabi ni Barbers na karapatan ng pangalawang Pangulo na pumili ng mga tagapagtanggol. Nilinaw din ito na sa ngayon ay wala pang pinag-uusapan na impeachment sa Kamara. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2025 General Appropriations Bill upang matiyak na ito ay ayon sa konstitusyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, maingat na sinusuri ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin anya ng Pangulo na matiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang Department of Education dahil sa pagkaantala sa pagtatayo ng 76 sa 98 facilities ng Last Mile Schools program na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ayon sa ulat, mahigit 500 araw na ang naging delay ng mga proyekto dahilan upang maantala ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa malalayong komunidad. Sinabi ng COA na kinakailangang magsumite ang DepEd ng catch-up plan at magpatupad ng mas maayos na pagpaplano at pagsubaybay sa mga proyekto upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Nangunguna ang mga kandidatong sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong SWS Senatorial Preference Survey na isinagawa ngayong December 2024. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang nanguna sa listahan na may 45% na boto, kasunod sina Senators Bong Revilla Jr. at Bong Go na may malaking pagtaas sa suporta. Pumasok din sa top 12 ang broadcaster na si Ben Tulfo, habang si former Senator Tito Soto ay bumaba naman mula ikalawa patungong ikalimang pwesto. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Department of Health na tiyaking kontrolado ang mga kaso ng tuberculosis o TB sa Tondo at iba pang masisikip na lugar sa lungsod. Ayon kay Valeriano, maaaring dulot ng sunog at pagbaha ang pagkalat ng TB sa mga evacuation center. Nananawagan din siya sa DOH na gawing sapat ang supply ng gamot at sa Department of Social Welfare and Development na tumulong sa koordinasyon ng relief efforts. Kasalukuyang kabilang ang Pilipinas sa 8 bansa na may pinakamataas na kaso ng TB ayon sa World Health Organization o WHO. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Armed Forces of the Philippines sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, na sumuko na kasabay ng ika-56 na anibersaryo ng CCP. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., suportado ng gobyerno ang pagbabalik loob ng mga rebelde sa pamamagitan ng reintegration programs. Samantala, nanindigan ng CPP na ipagpapatuloy nila ang kanilang revolusyonaryong pakikibaka laban sa AFP. Hataw Balita ngayon. Mahigit 4,000 individual na ang natulungan ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Pasay City mula nang ilunsad ito noong December 16. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, natulungan ang mga pamilyang nasa street situations at nakakaranas ng gutom
gamit ang donasyon mula sa iba't ibang establishmento. Tiniyak ni Dumlao na sariwa, masustansya at hindi pagpag ang pagkaing inihahain. Bukas ang walang gutom kitchen hanggang Disyembre 31 at pansamantalang magsasara sa January 1, 2025. Hataw Balita ngayon. Inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Advisory Number 16 para sa tamang bayad sa mga manggagawang magtatrabaho sa regular holiday, special non-working days at special working days sa 2025. Ang mga regular holidays tulad ng January 1, April 9, December 25 ay may bayad na 200% para sa mga magtatrabaho at dagdag na 30% para sa overtime. Samantala ang mga special non-working holidays gaya ng November 1st at December 8 ay may dagdag na 30% sa unang 8 oras na trabaho at 50% kung ito'y rest day. Para naman sa special working holidays, ituturing itong ordinaryong araw na may bayad ng 100% para sa unang 8 oras na trabaho. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad patungkol sa paggamit ng paputok tuwing may selebrasyon, marami pa rin ang gumagamit ng firecrackers para magdiwang, lalo na sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Ano nga ba ang dapat gawin kung aksidente na maputukan ng firecracker? Mga kasambahay, narito si Lizelle Nael, Pumahataw. Hataw Balita ngayon. Tuwing may malaking okasyon lalo na kapag holiday season, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagpapaputok o gumagamit ng iba't ibang uri ng firecracker. Pero kasama ng pagpapaputok ay ang mga aksidente gaya ng pagkasunog ng balat. Sa datos ng Department of Health, mas dumoble ang dami ng firecracker-related injuries ngayong Disyembre kaysa noong nakaraang taon. 43 kaso na ng mga firecracker-related injuries ang naitala ng DOH mula December 22 hanggang December 25. Ilan sa makikitang palatandaan sa nagtamo ng first at second degree burn ay namumula ang balat, nakakaramdam ng hapdi sa bahagi ng nasunog at mayroong pagkakataong ito ay nagpapaltos. Kung kayo ay nakasaksi ng biktima ng firecracker burn, narito ang mga dapat ninyong gawin upang makatulong at makapaglapat ng pangunang lunas. Alamin kung ligtas ang lugar para makapagsagawa ng first aid. I-check ang level of consciousness ng pasyente. Tulungan ang biktima na itapat sa running water ang bahaging apektado. Gawin ito sa loob ng 15 minuto. Tanggalin ang relo, singsing at anumang alahas dahil ito ay maaaring mamaga. Sakaling magpaltos ay huwag itong puputukin. Huwag pahiran ng anumang oil-based na pamahid. Kung ang napaso ay sa ibang bahagi ng katawan, expose muna ito bago itapat sa running water. Tandaan na kung mas malaki sa palad o malubha ang paso, ay dalhin agad sa ospital o tumawag sa emergency medical services. At para sa iba pang first aid tips, laging manood sa UNTV News and Rescue at Lifesaver. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. Sa nalalapit na pagbabalik ng taon, muling nagpaalala ang Animal Kingdom Foundation na nagdudulot ng labis na stress ang tunog ng paputok sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Pinapayuhan ng mga fur parents na itago ang kanilang mga alaga sa kwarto o banyo upang maiwasan ang ingay. Maaari ring takpan ng mga bintana o balutin ng anxiety wrap ang mga hayop para pakalmahin ang mga ito. Hataw Balita ngayon. Isang lindol lamang ang naitala sa offshore ng Ilocos Sur sa nakalipas na 24 na oras. Mababa na ang bilang na ito kumpara sa mga naitatala sa mga nakalipas na araw. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng publiko na maging alerto dahil posible pa rin ang malalakas na lindol at tsunami mula sa Manila Trench. Isang pulong ay isasagawa ng Office of Civil Defense upang tiyakin ang kahandaan ng mga komunidad sa banta ng tsunami. Hataw Balita ngayon. Wala nang isang linggo bago sumapit ang 2025, dagsana ang mga mamimili sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan.
Kasabay ng pagdagsa ng tao, tumaas na din ang presyo ng mga paputok at pailaw na may malaking epekto sa mga mamimili. Ayon sa mga dealer, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng kakulangan sa stock at pagtaas ng presyo ng mga materyales at kemikal na ginagamit sa paggawa ng paputok, pailaw. Nagmahal eh. Dati yung 10,000, marami na yun. Ngayon, kumukonti eh. Kasi pamahal ng pamahal. Lucis, fountain, alos lahat eh. Mga aerial fireworks lang. Usually po, kung nagkakaubusan na, stockers na po ang kumikita. Yung mga stockers po. Yung mga dealers na maraming inimbak beforehand, so syempre they can dictate the price. So doon po nangyayari yung medyo mas mataas na ang presyo compared sa 3 weeks ago or 2 weeks ago. Hataw Balita ngayon. Binigyan diin ni Police Brigadier General Bernard Yang, officer in charge ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, na bawal ang pagbebenta ng paputok maging legal o illegal man. Ayon kay Yang, bagamat wala pa silang eksaktong datos, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga illegal na paputok na binibenta online. Mula Nobyembre 20 hanggang Disyembre 25, nakumpiska ng PNP-ACG ang 76,000 o 76,400 na peraso ng illegal na paputok, kabilang na ang 300 o 300 peraso ng 5-star at 1,734 na peraso ng plapla. Yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, just assume only last Monday dito sa Anti-Cybercrime Group. So, marami-rami na rin yung mga nahuli. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang trabaho ng ilang mga empleyado ng gobyerno sa kabila ng kaliwat-kanang selebrasyon dulot ng holiday season. Patuloy ang serbisyo ng mga public servants upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga tao sa kabila ng dagsa ng mga tao at krimen. Habang ang ibang mga manggagawa ay balik trabaho na rin ngayong araw upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at komunidad. Dagsaan po ngayon yung mga tao, so expected na mas prone na mangyari yung mga krimen. So para maiwasan yun, nandito kami sa labas, pinapriority namin yung iba kumpara sa aming pamilya na mabantayan sila. Monitoring lang sa mga part-goer, yung mga namamasyal. Ayan yan, sa mga peace and order, yun lang. Kaya kailangan talaga pumasok. Hataw Balita ngayon. Bilang bahagi ng contingency plan, isasama ng COMELEC sa pagsasanay ang hanggang 35,000 na pulis at sundalo upang magsilbing Substitute Board of Election Inspector o BEI kung sakaling may mga guro na umatras sa kanilang tungkulin sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bibigyan ng allowance ang mga ito at itatalaga sa mga lugar na kinakailangan. Noong 2022 elections, ang mga pulis ang nagsilbing BEI sa ilang barangay sa Cotabato City matapos umatras ang mga guro dahil sa banta sa kanilang buhay. Para lamang naman naka-standby tayo, ayaw ko muna i-pinpoint yung particular na lugar kung saan natin plano silang i-deploy o naka-standby basis sapagkat ayaw naman natin mag-create na senaryo. Baka akala ng mga ibang kababayan natin, lalo sa mga lugar na yan, ay magulo doon sa area nila. Hindi naman po ganun ang katotohanan. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na maagang matatapos ang pag-iimprinta ng 70 milyong balota para sa halalan sa Mayo 2025 gamit ang 4 na makina ng National Printing Office o NPO. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, makatutulong din ang 2 HP printers na naihatid noong Oktubre upang mapabilis ang proseso. Nakatakdang simula ng pag-imprenta sa January 6 at target itong matapos bago mag-Marso. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na sa Enero 6
ng taong 2025 ang pag-iimprenta ng 73 milyong opisyal na balota na gagamitin sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Pebrero o February 2025 naman, magsisimula ang 2 linggong training para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors kasama ang kanilang support staff. Mahigit sa 440,000 training ballots ang gagamitin sa pagsasanay na kasalukuyang iniimprenta na ng National Printing Office. Para sa ating mga presinto, 300,000 muna na electoral board members lahat-lahat yung ating ite-train pagdating nitong Pebrero. At the same time, sa ating ang kabuuan ng lahat na yan, kulang-kulang 1 milyon kasama ang DESO, yung mga principal ng bawat paaralan, kasama na rin ang mga support staff sa bawat presinto at support staff ng mga DESO natin. Hataw Balita ngayon. Aalisin na ng Department of Agriculture o DA ang mga brand labels sa mga inangkat na bigas upang labanan ng di umano'y pagmamanipula ng presyo sa mga lokal na pamilihan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga label ng premium at special na bigas ay ginagamit upang magpaliwanag ng mataas na presyo. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos ang mga inspeksyon ng DA at Department of Trade and Industry o DTI noong Disyembre 19. Ang mga lokal na bigas ay hindi kasamang tatanggalan ng label upang protektahan ang mga magsasaka at negosyante. Hataw Balita ngayon. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon, inaasahan na ang pagdating ng mga pasaherong hahabol sa biyahe sa mga paliparan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang paghahanda ng ahensya para masigurong maalwan, maayos at ligtas ang operasyon sa mga airport. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Apolonio. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kamusta po kayo? Ako po, Ma'am Ani. Maraming salamat po. Ang una kong gustong itanong po sa inyo, kumusta po ang naging sitwasyon ng mga paliparan sa bansa nitong nagdaang holiday sa ating bansa? Well, ito pong ating taon na ito, nagkaroon tayo ng DOTR's Oplan Paskong Ayos 2024. Nag-start ito noong December 20 hanggang January 3. But after Christmas, medyo na tumaas na talaga, nag-spike yung ridership sa mga airports. Sa data naman po namin, between 7 to 10%. Every year yan tumataas ang ganyang porsyento. Okay. Ano po ang mga naging aberya o mga minor problems man yan? Pati na yung mga pasahero kung ano mga na-encounter nila at paano naman po ninyo tinugunan, Ginoong Apolonio? Well, napaghandaan ho yan. Dahil taon-taon ho, at especially now na itong taon na ito, talagang we make sure na walang hassle-free ang travel. Kaya inayos namin pati yung mga empleyado natin at yung mga airline partner natin sa mga paliparan ay nagdagdag o nag-augment ang mga tao para ma-assistihan yung search ng ating mga pasahero dyan sa airport. Okay. Ano po yung mas mataas ang increase ng mga pasahero before the December 25th o kaya naman itong pagpapalit ng taon? No. Ito po, after Christmas, malaki na ho yung increase na i-record. Mostly mga local tourists natin na pupunta dyan sa mga tourist destinations sa South. Okay. Ang gusto rin pa naming malaman, paano pinaghahandaan right now ng ahensya ninyo yung inaasahan na pagdating ng mga biyaherong hahabol pa dito sa pagpapalit po ng taon na Ginoong Apolonio? Una ho, nagkaroon tayo ng heightened alert status, meaning lahat ng empleyado, walang day off at walang leave, At nagdagdag ho tayo yung mga sa ibang areas na hindi naman masyadong busy, itinililipat natin doon sa katabing airport para
ma-augment yung manpower at para walang magiging problema yung pasahero kung sakali mang dumagsa sila roon at kinakailangan nila ng assistance sa aming mga empleyado. Okay. Nakakatawa itong balita ninyo po. So far, wala naman tayo na-encounter. Wala naman po kayo na-encounter na mga problema sa ngayon. At this time naman po, sir, maitanong ko rin sa inyo, yung mga programa na inihahanda ng inyong ahensya sa mga susunod na taon para mas lalo pang maging alwan ang kalagayan ng ating mga pasahero every time na sila po ay magta-travel. Well, marami po tayong mga nakabudget na improvements sa mga airports, yung mga airport facilities natin, i-upgrade natin lahat, yung ka-afford for airports. Karamihan po dyan, gagawin nating night-rated airports para at least, kasi yan ang nagiging congestion dito sa NAIA. Kung ang operation sa airport namin hanggang 5 a.m. to 5 p.m. lang, nagkakaroon ng siksikan sa in between that time para makalipad palabas. But kung night-rated airports na po, anytime po pwedeng lumipad kahit after 5 o 6 o'clock pwedeng dumating doon sa airport destination at makaalis patungong NAIA na mawawala yung congestions dahil sa unang-una yung hindi peak hours yung kanilang pagbalik. Okay. At this point po, anong panawagan niyo muli, mensahe sa ating mga kababayan na babiyahe ngayon at maghahabol sa pagpapalit ng taon at matutungo doon sa kanilang mga probinsya? Well, dapat po sa mga maglalakbay natin, agahan ng pagpunta sa airport at least 3 hours dahil hindi naman, alam po naman natin na masyadong maraming tao para hindi tayo may kumbinyente, mag-check muna doon sa mga airline na para at least alam nila kung on time yung kanilang departure. At huwag magdala ng mga bawal na pinagbabawal sa hand care item dahil mas maabala kayo. Okay. We would like to express our appreciation sa lahat ng mga personnel ng CAAP dahil hindi sila katulad ng mga ordinaryo din ng mga empleyado na sa mga panahong ito ay nakakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Again, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Ginoong Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Magandang umaga po. Pinili ni United States President-elect Donald Trump si Kevin Marino Cabrera bilang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Panama. Kasabay nito, muling iginiit ni Trump ang posibilidad ng pagbawi ng Estados Unidos sa control ng Panama Canal na ibinigay ng Panama noong 1999. Ito ang humahato na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni United States President-elect Donald Trump noong Miyerkules, December 25 na si Miami-Dade County Commissioner Kevin Marino Cabrera ang gagawing ambassador ng United States sa Panama. Sinabi ni Trump na si Cabrera ay isang fierce fighter for America First principles at may malalim na kaalaman sa Latin American politics. Dagdag pa nito, si Cabrera ang magiging kinatawan ng interes ng bansa sa Panama. Inakusahan naman ni Trump ang Chinese soldiers sa may illegal operations sa Panama Canal, ngunit iginiit ni Panama President Jose Raul Molino na walang impluensya ang China sa administrasyon ng Panama Canal at walang Chinese soldiers sa lugar. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Inatigan ni United States President Joe Biden ang patuloy na pagpapadala ng armas sa Ukraine matapos kondinahin ang pag-atake ng Russia sa energy system ng ilang syudad sa Ukraine noong December 25. Ito ang humahato na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon! Inatake ng Russia ang mga syudad at energy system ng Ukraine noong December 25. Ayon kay Biden, layunin nitong putulin ang supply ng init at kuryente ng mga tao ngayong winter at pahinaan ng kaligtasan sa lugar. Ginamit ng Russia ang cruise at ballistic missiles kasama na ang mga drones ayon sa Ukraine. Naiulat ng mga gobernador sa lugar na 6 ang nasaktan sa Kharkiv at 1 ang nasawi sa Dnipropetrovsk. Mula nung sinakop ng Russia ang Ukraine noong 2022, nangako ang US ng $175 billion na tulong para sa Ukraine. Hindi pa tiyak kung patuloy pa rin magbibigay ng tulong ang US sa pagupo ni President-elect Donald Trump.
Sinabi ni Trump na agad niyang tatapusin ang gera sa Ukraine, ngunit hindi tinukoy kung paano. Ipinahayag naman ni Russian President Vladimir Putin noong Huwebes na handa siya makipag-usap kay Trump para sa mga kompromiso ukol sa Ukraine, ngunit wala siya umanong balak na makipag-usap sa Ukraine. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Balitang Amerika pa rin tayo, inaasahan ng malalakas na bagyo na magdadala ng malalakas na hangin, pagbaha, yelo at posibleng buhawi sa ilang bahagi ng Central South United States hanggang Biyernes ayon sa mga eksperto. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Hello Abby, anong mga hakbang ba ang ginagawa ng mga residente at ang lokal na pamahalaan para mapaghandaan itong severe weather event? Roseo Amiel, may inaasa ang severe weather event sa South Central US na magdadala ng malalakas na bagyo sa mahigit 10 milyong residente. Posibleng magtuloy-tuloy ang pagulan at pagkulog sa Dallas metro area na aabot sa Arkansas at Louisiana bago magtapos ang Biyernes ng umaga. Nagbabala sa mga motoristang daraan sa Interstates 10, 20, 30 at 40 na maaaring makaranas ng mabagal na biyahe dahil sa malalakas na pag-ulan, pagbaha at limitadong visibility. Mula Biyernes hanggang Sabado, inaasahang magkakaroon ng localized freeze ng hail, mapanirang hangin at malalakas na pag-ulan mula Texas hanggang Mississippi, Alabama at Louisiana. Posible pa rin ang mga malalakas na bagyo na may kasamang hail at malalakas na hangin sa mga susunod na araw, lalo na sa Sabado hanggang Linggo. Balik sa iyo, Amiel. Okay, natanawa kayo na Abby. Salamat, Abby Valdez, nag-uulat ng live mula sa Texas, USA. Hataw Balita ngayon. Sumang-ayon ang mga rebelding grupo sa Syria na buwagin ang kanilang puwersa at magsama sa ilalim ng isang pambansang hukbo sa pangangasiwa ng Ministry of Defense. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng bagong liderato ng Syria ang pagkakaisa ng iba't ibang armadong grupo bilang tugon sa layuning bumuo ng isang solong pamahalaan matapos ang pagbagsak ng rehimeng Bashar al-Assad. Pinangunahan ni Ahmed al-Shahara, na kilala rin bilang Abu Muhammad al-Golani, ang pulong kasama ang mga lider ng mga rebeldeng grupo. Nagpatuloy ang mga hakbang ng bagong pamahalaan upang buuin ang estado, kabilang ang pagtatalaga ng pansamantalang punong ministro at pagbuo ng legal na komite para sa isang bagong konstitusyon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang mga otoridad sa Victoria, Australia na wala ng oras para lumisan ang mga residente sa ilang lugar na nasa peligro ng tumitinding bushfire. Nagbabala rin sila sa mabilis na pagbabago ng panahon na maaaring magpalala sa sitwasyon habang inaasahan ng malalakas na hangin na abot sa 100 kilometro kada oras. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nagbabanta ang matinding bushfire sa mga bahagi ng Victoria, Australia habang pinaalalahanan ang mga residente na kailangan nilang kumilos agad upang maligtas. Lumawak ang sunog sa Grampians National Park na sumasaklaw na sa mahigit 66,000 hectares. Ang mga residente sa ilang lugar tulad ng Halls Gap, Moyston at Pomonal ay pinayuhang lumikas. Ayon kay Incident Controller Mark Gunning, ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga nakatira sa high-risk bushfire areas ay lumikas sa lugar. Umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng estado. Inaasahang magdudulot ng mas mataas na peligro ng bushfire ang matinding init at malalakas na pagbugso ng hangin sa karamihang bahagi ng estado kung saan ilang rehiyon ang maaaring makaranas ng mga kondisyong katulad ng 2019-2020 Black Summer bushfires. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Inaanyayahan ng mga kababayan natin sa Qatar sa Egypt para sa Rizal Day. Naglabas naman ng embassy ng closure schedule ang Philippine Embassy sa Oman. At ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw
Balita Ngayon. What's up, kabayan? Ipagdiriwang ang Rizal Day sa Qatar at Egypt. Idaraos ang selebrasyon sa Qatar sa December 27, alas 3 ng hapon sa Philippine Embassy. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/RizalDay/2024 DPE. Sa Egypt naman, may gaganapin ito sa December 29, alas 9 ng umaga sa Philippine Embassy. Inanyayang magsuot ng barong o Filipiniana ang mga nais dumalo. Sa Oman, naglabas ng embassy closure schedule ang Philippine Embassy. Sarado ang embahada sa December 27, December 30 at 31 at January 1. Para sa emergency contacts, bumisita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHL in Oman. Inanunsyo ng Philippine Embassy sa UAE ang listahan ng mga newly e-passports na ready na for release. Maaaring tignan ang listahan sa tinyurl.com/AHUPE passport release. Walk-in ang claiming mula Lunes hanggang Huwebes sa alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. Sa Jeddah naman ay nilabas ng Philippine Consulate ang listahan ng mga lost and found passports. Maaaring i-claim ang passport sa consulate mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa detalye, bisitahin ang official Facebook page sa Philippine Consulate sa Jeddah. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang umaga, magandang araw, Taitsen. Para alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, makakapanayam natin si Alzar Aurelio, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Ginoong Aurelio, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw, asahan po ang mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Palawan, Visayas, Mindanao, Sorsogon, Albay, Catanduanes at Masbate dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Napayuhan namin na mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga lugar nito dahil sa pag-ulan na posibleng magdulot pa rin ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Norte ay magiging maulap din ng kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa amihan o northeast monsoon. Sa lalabing bahagi naman ng Luzon, kasama Metro Manila, ay magiging maganda at maliwas sa panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan. Dahil sa malakas na amihan, nag-isa tayo ng gale warning. Isa inaasang matataas ang alon sa northern at western seaboard ng northern Luzon. Kaya paalala, wag mo nang pumalaot sa lugar doon para sa ating kaligtasan. Kaya naman tayong namamonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, pwede ako magtanong? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, laging naririnig nila itong share line at saka yung amihan na nagdudulot ng mga pag-ulan. Pwede bang pakipaliwanag muna, ano ba itong share line? Basta minsan sabi niya, mayroon daw mga pag-ulan dahil sa shear line, pero hindi naman namin naintindihan yung shear line. Sige nga, Alzar, para sa kababayan natin madaling maintindihan, ano ba itong shear line na ito? Ang shear line, kung ay ating titingnan, isang boundary layer o isang linya na pagitan ng malamig na hangin at mainit na hangin. Sa linya na yan, nabubuo mga thunderstorm. Yung linya yan po yung shear line. Okay. So yan po ang paliwanag, maiksing paliwanag na ni Ginoong Alzar Aurelio tungkol doon sa nagtatanong ng shear line. Naririnig nila. Ito ang nagdudulot din po ng rainfall. Now, speaking of the rainfall, itong binabanggit na magiging kalagayan ng panahon sa buong maghapon. Gaano karami ang rainfall count na inaasahan sa mga uulaning bahagi ng bansa, Ginoong Alzar? Doon sa Palawan, Visayas, Mindanao ay inaasahan din naabot ng moderate to heavy rains. Kaya po patuloy pa rin tayo mag-ingat dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, although o kahit
heavy rains tapos tuloy-tuloy. So, yun dyan pa rin ang banta ng landslide and flash flood. Okay. Moderate to heavy rains. Mayroon, ulitin nyo nga ulit po, mayroon kayong binanggit kung tungkol kanina sa LPA. Ano po ba? May inaasahan ba tayong sama ng panahon itong darating na weekend? Sa ngayon, at sa mga susunod na 3 araw, wala po tayo nasa mabubong LPA o kaya bagyo sa ating sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero asahan pa rin ang pag-ulan dulot ng ITGZ sa mostly po sa Palawan, Visayas, Mindanao po. Okay. Maraming salamat. Alzar Aurelio, Weather Specialist ng DOST Pag-asa. Maraming salamat sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin ngayong umaga. Thank you po. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon. Sa puntong ito, makakasama naman natin ang isang kababayan natin narito mismo sa MCGI Clinic upang makapag-avail ng libreng serbisyong medikal. Naririto po sakay ng Radio Mobile Booth si Ginoong Vedasto Adriano. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Adriano. Lapit po kayo sa microphone. Ayan, kumusta? Opo, bakit kayo nandito? Ano po ang gusto nyong makuha ang benepisyo o kaya assistance dito sa MCGI Clinic? Postiso, mga kasambahay. Teka muna, ano ba? Nasukatan ka na po ba o ano po? Wow! Wow, ang ganda ng balita niya. Okay, amigo Sherwin, sabi niya, nasukatan na siya. I-claim, sa madaling salita, i-claim mo na yung... I-claim ko na lang po. Ayan. Opo. After how many days? After how many weeks po? Almost 2 weeks din po. Ayan, 2 weeks. Ano po ba itong... matanong kita saglit lang. Ilan taong anong walang... Well, actually po, almost 2 years na rin. So, ibig sabihin, hindi buwelo yung pagtawa nyo? Hindi po eh. Kaya pag nakuha ko po ito, magiging masayang-masaya po. Wow, ang ganda naman ng binabalita. Ginoong amigo Sherwin, magiging masayang-masaya ka na. Paano ka tumawa na wala kang ngipin for almost 2 years? Paano ka nakikipag-usap? Di ba parang hindi ka masyadong panatag, di ba po, habang nakikipag-usap ka na wala kang ngipin? Actually po, talagang totoo po yon. Hindi po ako confident. Yung pagbuka ko po ng bibig ko, kontrolado. Kasi nga ayaw ko rin makita yung walang ipin. Pero ngayon, magiging confident na wow! na po ako. Ang ganda naman balitaan yung yan. So ano yung mensahe nyo po sa UNTV at ganun din sa MCGI po na magkakaroon na? Mamaya kukunin niya na po, i-claim niya na yung postiso niya. Well, actually po, talagang lubusan nagpapasalamat po ako. Kasi napakalaking tulong po nito. Hindi lamang po natulungan yung sa financial situation ko, pati na po yung confident ko na may bibigay po sa akin. Magandang regalo po ito para po itong sa pagkakataon pong ito. Mga kasambahay, nakita natin yung mukha ni Ginoong Vedasto Adriano na napakasaya niya. I-claim niya na po yung postiso. 2 weeks ago, nagpunta siya dito para tingnan ng mga doktor natin dyan sa MCGI Clinic. Pagkatapos, nasukatan siya at ngayong araw na ito, i-claim niya na ang postiso. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Vedasto Adriano. Magandang umaga po. Ingatan naman ng Diyos. Maraming salamat din po. Salamat sa Diyos. Salamat po. Okay, mga kasambahay, ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at mainit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth paghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 6, Talatang 20. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina.
Nakakatuwa yung ating recipient ng pustiso. Ayan, masaya na siya. After 2 years, makakakain na siya ng karne at mani na mangunguyan at matutulog na. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, siga 27 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Shout out ko lang dito, Josa, Shane, Alex, yung ating pilot, Paraon, and of course si Bernie. Maraming Dantley, nariyan si Chris, nariyan Arap. Thank you so much, and Daisel. Sa ngalan muli po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Hentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.